May bagong kaaway si Tamba at ito ba ang dahilan ng kanyang pagtatago? Allegedly, nagtatago na ito pag-usapan natin later, ano? Pero nakakatuwa, Gen Z na po talaga yata ang kaaway ng mga politiko ngayon. Nagte-trend po kasi itong si Kiko Barzaga na taga Cavite, taga Dasma. Uy, ano tawag dito? Was it just a coincidence? Did I mention, di ba, nung mga nakaraang vlog ko na nababanggit ko ang Dasmariñas, Cavite, right? Sabi ko, nung ako'y nasa Pilipinas pa, ay naalala ko, pumunta ako ng Dasma and maganda yung kanilang flood control project, ganun-ganun, ano? Pero ngayon daw po, parang binabaha na ang flood control dyan. Dahil nga siguro ang naging caretaker na po ng Dasma ay si Tamba di umano, according dito sa Gen Z. Si Kiko Barzaga, na I think wala pa tong 30, no? Ay kongresista at representative from Dasmariñas, Cavite. Sabi ko nga gusto ko yung Dasma no? Yung kanilang flood control, I think galaan na ngayon. Dati yung kanilang parang ilat if not ilog ay mabantot. Naalala niyo nabanggit ko sa mga nakaraang vlog ay ngayon parang pasyalan na kasi parang doon may mga ilaw na may mga benches sa tabing ilog and then may mga nagtitinda ng mga turo-turo, mga tuhog-tuhog, ganyan, mga street foods. So naging magandang pasyalan na. Pero ngayon po, ang pagkakaalam ko, balik dugyot na naman yung part na yon dahil nga si Tamba na yata yung caretaker. Wala na nga si PD Barzaga. Nategi na yata yung si PD. Elpidio Barzaga. One of the mythical five na gumisagisa sa prangkisa ng Katol. Pero si PD Barzaga po kasi, I think, ay parang pinklawan. Sumuporta siya sa candidacy ni BFF Lenlen. Yung PD Barzaga. And then itong anak ba si Kiko nung PD? Pero si Kiko Barzaga po na Gen Z, not millennial actually, ay kinampanya ang unit team. Medyo naghihinala sila, may mga naghihinala pa rin po sa sincerity nitong Kiko Barzaga dahil nga unit team siya noon Ako naman po unit team din mga rat kuya. Kasi nga dahil kay VP Sara, katandem ni Ngiwi, kaya sumuporta tayo. Okay? Huwag niyong sisihin si VP Sara, nabudol din yun. Hindi lang naman tayo ang nabudol, pati rin naman siya. Hindi niya sukat akalain na ganito magiging takbo ng Pilipinas. Besides, tumakbo siya para nga maituloy ang nasimulan ni PRRD. Ang balak lang ni VP Sara noon, mayor lang ulit ng Davao City. Pero inoffer nga sa kanya ni Mangga ang posisyon as Vice President ni Ngiwi, or katandem ni Ngiwi. Kaya nag-isip si VP Sara, maybe kung mataas ng posisyon ng tatakbuhan ko, maipupush ko pa rin yung nasimulan ng tatay ko. And that's, di ba, yung Giyera kontra Droga, at saka yung mga big ticket projects ng Build program ni Tatay Digong. Hindi pa kasi tapos, one of which is yung subway system ng Pilipinas, yung dadaan sa ilalim ng lupa. Okay? So, unit team din si Kiko Barzaga at maangas ito ngayon. Pero syempre, hindi pa rin may iwasan na may naghihinala, no? Siguro magiging lubos naman yung ating paniniwala na si Kiko Barzaga ay sincere sa kanyang pakikipaglaban. So far, ang binabanatan niya at maanghang yung kanyang mga bigwas ay si Tambaloslos. Okay? Ito nga po yung promise ni Kiko Barzaga. Basahin ko lang sa inyo mga kababayan. Kasi may mga paparating na rally, di ba? May rally ngayong araw sa EDSA at may rally rin po sa 21, sa susunod na linggo pa, sa Luneta. Okay, mga Gen Z yan, yung mga mag-iitim at feeling ko mga rakista yon. And then yung mga followers nila. Sabi po ni Kiko Barzaga, kahapon, gagamitin ko ang aking posisyon sa lower house or sa Congress to call for the legal protection of the protesters tomorrow. So ngayon, kasi kahapon yung sinabi. Okay? All corruption has its end, and I salute all of the nation's new heroes that will bring change to a broken system. Sabi niya, Philippines versus Romualdez. So, bansang Pilipinas kontra kay Tambaloslos. So, ang message dito ni Kiko Barzaga, okay, 4th District pala ng Cavite. So, isa doon ay Dasmariñas.
Ang message pala dito ni Kiko Barzaga ay ang kaaway ay si Martin Romualdez. Ang kaaway ng Pilipinas ay si Martin Romualdez. Mga kababayan, kung ako naman ang tatanungin nyo, ang kaaway ng Pilipinas ay tatlo. Yan na nga yung mga pinagpo-post ko sa Facebook. Kung di pa kayo nakafollow, hanapin nyo na lang po, Maui Spencer. Ang sabi ko dun sa post ko ay, okay, Philippines versus Romualdez, pero Philippines versus Araneta rin. Plus, Philippines versus Marcos. Yan yung evil triumvirate, mga ate at kuya. Romualdez, Araneta, Marcos. And that includes yung puro ek-ek. Kung hindi pa kayo kung may hindi pa kumbinsido na yung puro ek-ek na mangga ay kalaban, kumusta yung Senate hearing niya kay PRRD? Wala na, nanalo na eh. Buwan na, anong petsa na? 'Di ba? Humabol siya ng panahon ng kampanyahan, mga Abril, humabol siya ng pahiring, 'di ba? Kasi nga Mayo eleksyon. O Hunyo, after nung Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, 4 months na wala nang ginawa si Mangga, na. Wala nang investigasyon para papanagutin ang nagpakulong kay Tatay Digong. Wala. At hindi niya pinapangalanan ng kapatid niya as most guilty. Kung hindi kapatid niya, syempre yung asawa. Yung babaeng ahas. Kung hindi man singiwi ang most guilty sa pagpapakulong kay PRRD, hindi dapat nangyari yan. Betrayal yan, mga ate at kuya. Impeachable offense nga yan eh. Ipinagkanulo ni Ngiwi ang bansa natin sa foreign power na ICC. Okay? Hindi dapat ganyan. Akala ko ba independent foreign policy, ba't isinuko ang isang Pilipino doon? Ibig sabihin, hindi hindi umiiral ang hustisya sa Pilipinas? Yung kanyang trabaho or mandato na protektahan ang bawat Pilipino, na tayo ay may kasarinlan, na walang pwedeng mag-intervene sa kasarinlan ng Pilipinas, hindi niya nagawa. Siya pa ang promotor sa pagpapahamak sa isang Pilipino. Ay ba hindi pala safe sa Pilipinas? Ay oo naman. Hindi pa kayo naniniwalang may silent martial law sa atin? Ay good luck. Oh. So, yan, rally, kaya tayo magra-rally, hindi lang po. Ang dami ng kasalanan ng administrasyon ni Ngiwi. Okay? So, para mabawasan siguro ang duda sa iyo, Kiko Barzaga, banatan mo rin yung dalawa. Yung babaeng ahas at yung kuting. Total, ang image mo, Kiko Barzaga ay mahilig ka sa pusa. Right? Meow, 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 meow. Mahilig siya sa ganun eh. Mataas ang energy ng nitong Kiko Barzaga eh. Marami rin siyang alagang pusa, pero may isang pusa kang dapat pilipitin ang leeg. Yung pusang inutil na nakangiwi. So again, Kiko Barzaga ang kaaway, hindi lang si Tamba. Yung tatlo, yung evil triumvirate. Si Tamba, ang babaeng ahas, at singiwi. But so far, hindi natin pwedeng pwersahin si Kiko Barzaga na banatan yung babaeng ahas at singiwi kasi, syempre, kumbaga, nasa isang institusyon si Kiko Barzaga at saka si Tambaluslos eh. Yun yung arena, yun yung baluarte kung saan meron siyang kaaway. At least binabangga niya yung leader ng institusyon na kinaroroonan niya, which is the lower house or House of Representatives, okay? Ano pa ba mga sinabi dito ni Kiko Barzaga? Umamin siya na siya ay BBM Sara Unit Team dati. Pero sabi niya, malay ko ba na si Martin Romualdez ang uupong presidente? Magaling bumanat, may anghang bumanat itong Kiko Barzaga. Ngayon, inaakusahan siya ng mga pinklawan na kaya lang niya binabanatan si Martin kasi parang gusto niyang agawin ang posisyon ni Martin. Taray bata, no? Gusto agawin ang posisyon ni Martin. Gusto ba ni Kiko Barzaga na maging House Speaker? Kasi di ba binabatikos nila nung isang Benitez din from Negros? Aba ang speaker, bakit may speaker din? Si Robert Barbes, di ba yung speaker ni Speaker Martin? Speaker na may speaker pa, ay ibang level. Pinaltan ni Ace Barber si Princess Abante, kapangalan ko pa ang lente. Dahil Maui naman ang pangalan ko. Di ba may anak si Abante, yung Princess Abante, yung makapalang makeup? Ngayon, di ba si Ace Barbers na raw yung speaker? Speaker ng speaker. Bakit? Hindi mo kaya, mahinang communication skills mo, or tamad ka, tambalos-los. Right?
Oh. So, yeah, pakinggan muna natin si Kiko. Kung Kiko Barzaga, parang umamin siya na ano na parang may binubuo silang, umamin ba siya? May binubuo silang coup against Tambaloslos. Pakinggan nga natin mga tat kuya. See, this is what's going to happen. No matter what form of evidence we show to the public, there's going to be no results. It will be the same no matter what. That's the sort of justice system we have in our country. I don't believe that justice can be found within the DPWH hearings. And I don't think that any of the big players or the big beneficiaries of any stolen fund will be facing justice. Someone within my party stated that I was collecting signatures to remove the speaker. Medyo gutom pa ako nung time na yun. Pero naisip ko, oh wow, there's a traitor within our party and there's someone who's against me. Nangolekta raw siya ng signature, tapos medyo gutom pa siya. Nangolekta siya ng signature para sipain si Tambaloslos. Medyo gutom pa siya nung time na yun. So, ibig sabihin, wala siya sa tamang wisyo nung nangolekta siya ng signature. Pero tama yung ginawa niya, no? Pero may nag-leak nung kanyang plano na yon na palitan ang speaker. So may traitor daw sa kanilang party. Kung wala sa'yo mapapala, Kiko, ang mga buhaya, hindi sila kakampi sa'yo. Baka meron pa silang mapala sa Tambaloslos kapag ikinanta nila ang masama mong balak against dyan sa budoy na yan. Pero tama siya, no? Katulad ng binanggit ko kanina, walang mangyayari sa mga pahiring-hiring patungkol sa mga DPWH ghost projects. Walang mapaparusahan. So ano ang dapat gawin ng mamamayan, mga kababayan? Yung hearing na yan, parang nagpapasiklaban lang, media mileage yan Nagpapasikat siguro ang mga balak tumakbo sa 2028. Pero may makukulong ba? May mapaparusahan ba? Bababawi ba mga kababayan ang nanakaw sa atin sa mga pahiring-hiring lang na yan? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.